Hoy, mga kaibigan, at maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako si Dr. Kat Rowena Bautista, at ngayon, mayroon tayong isang seryosong usapan tungkol sa isang bagay na sumisira sa pagkalalaki sa isang nakababahalang paraan. Pinag-usapan natin ang mga partikular na pagkain na lubos na nakakasira sa bilangang semilya, kalidad ng semilya, at pangkalahatang kalusugan ng reproduksyon. At ang pinakamasama, karamihan sa mga kalalakihan ay kumakain ng pagkain ito araw-araw nang hindi namamalayan ang pinsalang idinudulot nito. Bago tayo magsimula, pindutin niyo na ang subscribe button at i-on ang notifications. Dahil ang ibabahagi ko ay maring makapagligtas sa inyong pagkamayabong, maprotektahan ang inyong maantas ng testosterone, at posibleng maiwasan ang mga seryosong problema sa kalusugan sa hinaharap. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ang parehong mga pagkain na nakakasira sa semilya ay nakakasama rin sa erectile function, nagpapabagsak sa mga antas ng testosterone, at nag-ambag sa maraming problema sa metaboliko at hormonal. Hayaan ninyong magsimula ako sa isang bagay na nakakagulat. Ang bilangang semilya sa mga kalalakihan ay bumabangang higit sa 50% sa nakalipas na 40 taon. Hindi iyan tipo. Pinag-usapan natin ang isang 50% na pagbaba sa loob lamang ng 4 na dekada. Hindi ito normal na pagtanda. Ito ay isang sakuna sa kapaligiran at sa pagkain na nakakapekto sa mga kalalakihan sa lahat ng edad. At habang mayroong maraming mga kadahilanan na nag-ambag sa pagbaba na ito, kabilang ang mga lason sa kapaligiran, stress, at mga kadahilanan sa pamumuhay, ang dieta ay may napakalaking papel. Ang nga pagkaing inilalagay mo sa iyong bibig araw-araw ay maring sumusuporta sa malusok na produksyon ng semilya o aktibong sumisira dito, kaya simulan na natin. Pag-usapan natin ang mga pinakamasamang pagkain para sa bilangang semilya at pagkalalaking lalaki. Simula sa numero 1 salarin na regular na kinakain ng karamihan sa mga kalalakihan ng walang pag-alinlangan. Ang pinakamasamang pagkain para sa bilangang semilya ay ang mga processed meat. Tinutukoy ko ang mga hotdog, bacon, longganisa, tocino, at lahat ng mga maginhawang nakapaketeng produktong karne na tila napakasarap. Ang mga pagkain ito ay lubhang nakakasira sa kalusugan ng semilya. At ang pananaliksik na sumusuporta dito ay napakalaki. Ipinakita ngang maraming pag-aral na ang mga kalalakihan na kumakain ng pinakamaraming processed meat ay may mas mababang bilangang semilya, nabawasan ang paggalaw ng semilya, ibig sabihin ay hindi gaanong makalangoy ang semilya, at abnormal na morpolohiya ang semilya. Ibig sabihin ay may mga depekto sa istruktura ang semilya. Sa isang malaking pag-aral, ang mga kalalakihan na kumain ng pinakamaraming processed meat ay may 23% na mas mababang konsentrasyon ng semilya kumpara sa mga kalalakihan na kumain ng pinakamaliit. Bakit napakasama nga processed meat? Mayroong ilang mga kadahilanan. Una, puno ang mga ito nga preservative, partikular na nga nitrate at nitrite. Ang nga compound na, ito ay idinadagdag upang bigyan ang mga processed meat ngang kanilang katangiang kulay at pahabain ang shelf life. Ngunit sa iyong katawan, mari silang maging mga compound na tinatawag na nitrosamines na kilala na nakakasira sa DNA at nakakasagabal sa produksyon ng hormone. Ang iyong mga selula ng semilya ay partikular na mahina sa pinsala sa DNA dahil patuloy silang ginagawa at ang mga selula na gumagawa sa kanila ay mabilis na nahahati.
Anumang lason na nakakasira sa DNA ay hindi katimbang na makakaapekto sa produksyon ng semilya. Pangalawa, ang ma-processed meat ay puno ng saturated fat at madalas na naglalaman ng trans fat. Habang ang ilang saturated fat ay kinakailangan para sa produksyon ng hormon, ang labis na halaga, lalo na mula sa mga pinrosesong mapagkukunan, ay lumilika ang pamamaga sa buong katawan mo. Ang talamak na pamamaga ay nakakagambala sa masalang balanse na hormonal na kailangan para sa malusok na produksyon ng semilya. Pangatlo, ang mga processed meat ay madalas na naglalaman ng mga hormon at antibiotik na ibinigay sa mga hayop. Kahit nasa maliit na halaga, ang mga compound na ito ay maaring makagambala sa iyong sariling produksyon ng hormon at guluhin ang mga signal na kumokontrol sa pag-unlad ng semilya. Pangapat, ang mataas na init na pagproseso na pinagdadaanan ng marami sa mga karne na ito ay lumilikha ng mga compound na tinatawag na Advanced Glycation End Products o AGEs. Ang manakpapaalap na compound na ito ay nakakasira sa mga tissue sa buong katawan mo, kabilang ang mga tissue sa iyong mga bayak na gumagawa ng semilya. Ang solusyon dito ay simple, ngunit nangangailangan ng disiplina. Tanggalin o lubos na bawasan ang mga processed meat mula sa iyong dieta. Kung kumakain kang bacon tuwing umaga, kumakain ng deli sandwich para sa tanghalian, at naglalagay ng pepperoni sa iyong pizza para sa hapunan, binobomba mo ang iyong reproductive system ng mga compound na nakakasira sa semilya buong araw. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa pangalawang pangunahing pamatay ng semilya, ang mga produktong toyo. Ito ay kontrobersyal dahil ang toyo ay madalas na ibinebenta bilang isang malusok na pagkain. Ngunit ang ebidensya tungkol sa toyo at pagkalalaki ay nakababahala. Ang toyo ay naglalaman ng mataas na antas ng mga compound na tinatawag na phytoestrogens, partikular na ang mga isoflavone tulad ng genistein at daidzein. Ang mga ito ay mga compound na halaman na gumagaya sa estrogen sa iyong katawan. Kapag ang mga kalalakihan ay kumakain ng malalaking halaga ng toyo, ang mga phytoestrogen na ito ay maring makagambala sa normal na pagbibigay ng senyas ng hormon. Ipinakita nga pag-aaral na ang makalalakihan na kumakain ng pinakamaraming pagkaing toyo ay may mas mababang konsentrasyon ng semilya kaysa sa mga kalalakihan na kumakain ng kaunti o walang toyo. Sa isang pag-aral, ang makalalakihan na kumain ng katumbas ng kalahating serving ng toyo bawat araw ay may 41 milyong mas kaunting semilya bawat mililitro kumpara sa makalalakihan na hindi kumain ng toyo. Iyon ay isang napakalaking pagkakaiba. Ang mekanismo ay tila na ang mga phytoestrogen sa toyo ay nakakasagabal sa mga hormonal signal na kumokontrol sa produksyon ng semilya. Kailangan ng iyong magabayak ang tamang balanse ng testosterone, follicle stimulating hormone, at luteinizing hormone upang makagawa ng semilya ng mahusay. Kapag binaha mo ang iyong system ng compound na tulad ng estrogen, ginugulo mo ang masalang balanseng ito. Ngayon, hindi ko sinasabi na ang maliit na halaga na tradisyonal na fermented na toyo tulad ng miso o tempeh ay sisira sa iyong pagkamayabong. Ang problema ay tila lumitaw sa mataas na pagkonsumo ng mga pinrosesong produktong toyo tulad ng soy protein isolata, na matatagpuan sa mga protein bar, protein shake, veggie burger, at maraming pinrosesong produktong vegetarian. Kung ikaw ay isang lalaki na nag-alala tungkol sa pagkamayabong, inirekomenda kong bawasan ang pagkonsumong toyo, lalo na ang mga pinrosesong produktong toyo. Kung gusto mo ng protina na nakabatay sa halaman,
may mga mas mahusay na pagpipilian tulad ng hemp protein, pea protein, o kumain lamang ng buong pakaing halaman tulad ng beans, lentil, at quinoa. Pag-usapan natin ang ikatlong pangunahing pamataying semilya, mataas na fructose corn syrup at labis na pagkonsumo ng asukal. Ang karaniwang Pilipino ay kumakain ng isang nakakagulat na dami ng asukal, at ito ay nagdudulot ng kalituhan sa kalusugan ng reproduksyon ng lalaki. Ipinakita ng mga pag-aral ang isang malinaw na kabaliktaran na ugnayan sa pagitan ng pagkonsumo ng asukal at kalidad ng semilya. Kung mas maraming asukal ang kinakain ng makalalakihan, lalo na sa anyo ng mainuming pinatamis ng asukal, mas mababa ang kanilang bilang ng semilya, paggalaw, at pangkalahatang kalidad ng semilya. Maraming mekanismo. Una, ang labis na pagkonsumo ng asukal ay humahantong sa paglaban sa insulin at metabolic dysfunction. Kapag ang iyong maselula ay naging lumalaban sa insulin, ang iyong katawan ay kailangang gumawa ng mas maraming insulin upang makontrol ang asukal sa dugo. Ang mataas na antas ng insulin ay nakakasagabal sa mga hormonal signal na kumokontrol sa produksyon ng semilya. Pangalawa, ang mataas na paggamit ng asukal ay lumilika ng oxidative stress sa buong katawan mo. Ang mitokondriya sa iyong maselula, na siyang mapabrika ng enerhiya, ay nabibigatan sa pagproseso nga lahat ng asukal na iyon at nagsisimula silang gumawa ng labis na mga free radical. Ang nga free radical na ito ay nakakasira sa mga istruktura ng selula, kabilang ang DNA sa mga umunlad na selula ng semilya. Pangatlo, ang labis na pagkonsumo nga asukal ay nag-ambag sa labis na katabaan, at ang labis na katabaan ay isa sa mga pinakamatibay na tagahulangang mahinang kalidad ng semilya. Ang tisyong taba, lalo na ang taba sa tiyan, ay gumagawa ang isang enzyme na tinatawag na aromatase na nako-convert ng testosterone sa estrogen. Kung mas maraming taba ang dala mo, mas maraming testosterone ang na-convert, na humahantong sa mas mababang antas ng testosterone at mas mataas na antas ng estrogen, na parehong kahilahilakbot para sa produksyon ng semilya. Ang pinakamasamang salarin ay ang mainuming pinatamis ng asukal, soda, energy drink, matamis nata, mga magarbong inuming kape na puno nga sirup, at kahit maraming fruit juice. Ang mainuming ito ay nahahatid ng napakalaking halagang asukal ng napakabilis na nagdudulot ng madramatikong pagtaas sa asukal sa dugo at insulin. Ngunit hindi lamang ito mainumin. Ang nga pinrosesong pagkain ay puno nga idinagdag na asukal na madalas na nakatago sa ilalim nga iba't ibang mga pangalan. Surin ang mga label ng sangkap at makikita mo ang asukal, mataas na fructose corn syrup, chan sugar, evaporated cane juice, at dose-dose ng iba pang mga pangalan para sa parehong nakakapinsalang sangkap. Kung seryoso ka sa pagprotekta sa iyong bilangang, semilya at pagkamayabong, kailangan mong lubos na bawasan ang iyong paggamit ng asukal. Tanggalin ng tuluyan ang mainuming pinatamis kang asukal. Bawasan ang mga pinrosesong pagkain. Kapag kumakain ka nga karbohidrat, tumuon sa nga mapagkukunan ng buong pagkain tulad ng nga gulay, prutas, at buong butil na may kasamang hibla upang mapangasiwan ang pagtugon sa asukal sa dugo. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa isa pang pangunahing pamatay ngang semilya na hindi gaanong inisip ngang karamihan sa mga kalalakihan, mga karaniwang produktong gatas. Nakakagulat ito sa mga tao dahil ang gatas ay madalas na itinuturing na isang malusog na mapagkukunan ng protina, ngunit may mga tunay na alalahanin tungkol sa gatas at pakalalaki ng lalaki.
Natuklasan ng maraming pag-aral ang mga ugnayan sa pagitan ng mataas na pagkonsumo ng gatas, lalo na mula sa karaniwang mapagkukunan, at nabawasan ang bilang at kalidad ng semilya. Ang mga problema ay tila partikular na binibikas sa mga produktong low-fat at skim milk. Mayroong ilang potensyal na mekanismo. Una, ang mga karaniwang produktong gatas ay naglalaman ng mga hormone, parehong natural na nagaganap na mga hormone mula sa mga baka at mga sintetikong hormone na kung minsan ay ibinibigay upang madagdagan ang produksyon ng gatas. Kahit nasa maliit na halaga, ang mapanlabas na hormon na ito ay maaring makagambala sa sariling production at regulasyon ng hormon ng iyong katawan. Pangalawa, ang mga produktong gatas ay naglalaman ng medyo mataas na antas ng estrogen, partikular na ang estrone sulfate na nagmumula sa mabuntis na baka. Dahil karamihan sa mga baka nga gatas ay ginagatasan sa panahon ng pagbubuntis, ang kanilang gatas ay naglalaman ng mataas na antas ng estrogen. Kapag ang mga kalalakihan ay regular na kumakain ng gatas na ito, nakakakuha sila ng maregular na dosis ng exogenous estrogen. Pangatlo, iminumungkahi ngang ilang pananaliksik na ang pagproseso nga produktong gatas, lalo na ang homogenization, ay maaaring gawing mas bioavailable at may problema ang mga hormon na ito. Kapansin-pansin, ang mga negatibong asosasyon ay tila pinakamatibay sa low-fat na gatas. Ang full-fat na gatas ay hindi nagpapakita na parehong mga negatibong asosasyon at sa ilang mga pag-aral ay talagang naunay sa mas mahusay na mga kinalabasan sa pagkamayabong. Maaring ito ay dahil sa pag-alis ng taba ay na-concentrate ng mga protina at hormon habang tinatanggal ang mga kapaki-pakinabang na fatty acid. Kung kumakain kang gatas, isaalang-alang ang pagpili ng organic na full-fat na gatas mula sa mga bakang pinapakain ng damo kung possible. Ang nga produktong ito ay may posibilidad na magkaroon ng mas mahusay na mga profile ng fatty acid at mas mababang antas ng mga sintetikong hormona. O isaalang-alang ang pagbabawas ng iyong pangkalahatang pagkonsumo ng gatas at pagkuha ng iyong calcium at protina mula sa ibang mga mapagkukunan, pag-usapan natin ang isa pang malaking problema. Mga pagkaing naglalaman ng pestisidyo at herbicide. Ang modernong sistema ng agrikultura ay gumagamit ng daan-daang iba't ibang mga kemikal at marami sa kanila ay may dokumentadong negatibong epekto sa produksyon ng semilya at pagkalalaki ng lalaki. Ang mahindi organikong prutas at gulay, lalo na ang mga nasa listahan ng Dirty Dozen, ay maaring maglaman ng malaking nalalabi ng pestisidyo. Ang mga kemikal na ito ay kumikilos bilang mga endocrine disruptor, ibig sabihin ay nakakasagabal sila sa iyong hormonal system. Ipinakita ng mga pag-aral na ang mga kalalakihan na kumakain ng pinakamaraming ani na kontaminado ng pestisidyo ay may mas mababang bilang ng semilya at mas maraming abnormal na semilya kumpara sa mga kalalakihan na kumakain ng organiko mababang pestisidyo na ani. Ang ilang mga pestisidyo ay direktang nakakasira sa DNA ng semilya. Ang iba ay nakakasagabal sa mga hormonal signal na kumokontrol sa produksyon ng semilya. Ang mga pinakamasamang salarin ay karaniwang mga strawberry, spinach, kale, mansanas, ubas, peach, cherry, pras, kamatis, kinsey, at patatas na lumaki sa kumbensyonal na paraan. Ang mga ito ay patuloy na nagpapakita ng mataas na resulta para sa mga nalalabingang pestisidyo. Ang solusyon ay hindi ang pagginto sa pagkain ng mga prutas at gulay,
na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at pagkamayabong. Ang solusyon ay ang pagpilingo organiko kung posible, lalo na para sa mga item na may mataas na nalalabi. Kung ang organiko ay hindi magagamit o abot kaya, tumuon sa Clean 15, na mga produktong ani na karaniwang lumaki sa kumbensyonal na paraan na karaniwang may mababang nalalabi ng pestisidyo. Mga avocado, matamis na mais, pinya, sibuyas, papaya, frozen na matamis na gisantes, talong, asparagus, broccoli, repolyo, kiwi, cauliflower, mushroom, at cantaloupe. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa trans fats na lubhang nakakasira sa kalusugan ng semilya. Ang mga trans fat ay nalilikha kapag ang mga langis ng gulay ay bahagyang nahydrogenate upang maging mas solido sa temperatura ng silit at pahabain ang shelf life. Habang maraming mga bansa ang nagbawal o nagigpit sa mga trans fat sa mga nakaraang taon, naroon pa rin sila sa maraming mga pinrosesong pagkain, baked goods, pritong pagkain at margarin. Kahit na ang mga pagkaing may label na mayroong zero trans fats ay maaring maglaman ng hanggang kalahating gramo bawat serving. At kung kumain ka ngang maraming serving, mabilis itong madadagdag. Ang nga trans fat ay nagpapaalap. Nakakasira sila sa mga pader ngang daluyan ngang dugo. Nakakasagabal sila sa paganangang cell membrane at partikular silang nakakapinsala sa mga mabilis na nahahating selula tulad ng mga kasangkot sa produksyon ng semilya. Ipinakita ng mga pag-aral na ang mga kalalakihan na kumakain ng pinakamaraming trans fats ay may mas mababang bilang ng semilya at nabawasan ang pagkamayabong. Basahing mabuti ang mga label ngang sangkap at iwasan ang anumang bagay na naglalaman ng bahagyang hydrogenated na galangis o hydrogenated na galangis. Iwasan ang mga deep-fried na pagkain mula sa mga restauran na madalas na pinirito sa malangis na naglalaman ng mga trans fat. Pumili ngang mantikilya o langis ngang oliba sa halip na margarin at bawasan ang pakonsumo ngang ganakapaketeng baked goods na madalas na mataas sa trans fats kahit na hindi malinaw na ipinapahiwatig ng label. Pag-usapan natin ngayon ang alkohol, na isa sa mga pinakakaraniwang kinokonsumong sangkap na nakakasira sa semilya. Ang katamtamang pagkonsumo ng alkohol, ibig sabihin ay 1 hanggang 2 inumin bawat araw, ay tila walang malaking epekto sa semilya sa karamihan ng kalalakihan. Ngunit ang malakas na pag-inom, na tinukoy bilang higit sa 2 inumin bawat araw o mayuktong binge drinking, ay malinaw na nakakapinsala sa produksyon at kalidad ng semilya. Nakakasira ang alkohol sa semilya sa pamamagitan ng maraming mekanismo. Pinapatas nito ang oxidative stress na nakakasira sa DNA ng semilya. Nakakasagabal ito sa produksyon ng hormona. Binabawasan ang testosterone at ginugulo ang mga signal na kumokontrol sa pag-unlad ng semilya. Nakakasira ito sa pagana ng atay. At dahil ang iyong atay ay responsible sa pag-metabolize ng mahormon, ang mahinang pagana ng atay ay humahantong sa mahormonal imbalances. Ang malakas na paggamit ng alkohol ay naunay din sa pagbabangang bilang ng semilya, nabawasan ang paggalaw, nadagdagan ang abnormal na morpolohiya ng semilya, at pangkalahatang nabawasan ang pagkamayabong. Kung sinusubukan mong magbuntis o nag-alala tungkol sa iyong kalusugan sa reproduksyon, limitahan ang alkohol sa hindi hihigit sa 1 inumin bawat araw, at isaalang-alang ang pagkakaroon ng ilang mga araw na walang alkohol bawat linggo. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na hindi man lang iniisip ng maraming kalalakihan.
mga plastik na packaging at lalagyan ng pagkain. Ang mga plastik na ginagamit sa pag-package at pag-imbak ng pagkain ay naglalaman ng mga kemikal na tinatawag na phthalates at bisphenol A o BPA na mga mabisang endocrine disruptor. Ang mga kemikal na ito ay tumatagas mula sa plastik papunta sa pagkain, lalo na kapag ang pagkain ay mainit, mataba, o maasim. Kapag nasa iyong katawan na, nakakasagabal sila sa produksyon ng hormon at malinaw na naugnay sa nabawasan na bilang at kalidad ng semilya. Ang mga kalalakihan na may pinakamataas na antas ng phthalates sa kanilang sistem ay may mas mababang konsentrasyon ng semilya, nabawasan ang paggalaw, at mas maraming pinsala sa DNA sa kanilang semilya. Ang pagkakalantat sa BPA ay naugnay sa nabawasan na bilangang semilya, nabawasan ang paggalaw, at nadagdagan ang marker ng oxidative stress. Ang solusyon ay bawasan ang iyong paggamit ng mga plastik na lalagyan ng pagkain at packaging. Gumamit ng mga lalagyan na salamin o hindi kinakalawang na asero para sa pag-imbak ng pagkain. Huwag kailanman mag-microwave ng pagkain sa mga plastik na lalagyan. Iwasan ang mga delatang pagkain na madalas na may mga lining na naglalaman ng BPA o mahanap ng lata na walang BPA. Huwag uminom mula sa mga plastik na boteng tubig na nakaupo sa mga mainit na sasakyan. Pumili nga sariwa o frozen na pagkain kaysa sa mga delata kung posible. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa isa pang problemang pagkain, ang kumbensyonal na pinalaking pulang karne. Ngayon, hindi ko sinasabi na lahat ng pulang karne ay masama para sa semilya. Sa katunayan, ang pulang karne na pinapakain ng damo sa katamtamang halaga ay nagbibigay ng sustansya tulad ng zinc, B-vitamina, at malusog na taba na sumusuporta sa pagkamayabong. Ngunit ang kumbensyonal na pinalaking pulang karne, lalo na sa malalaking dami, ay maring maging may problema. Ang mga kumbensyonal na alagang hayop ay madalas na binibigyan ng mga hormon upang may sulong ang paglaki at mga antibiotik upang maiwasan ang sakit sa masikip na kondisyon. Ang mga kemikal na ito ay napupunta sa karne na kinakain mo. Madalas din silang pinapakain na mga dieta na mataas sa mais at toyo sa halip na damo na nagbabago sa profile ng fatty acid ng karne na ginagawa itong mas nagpapalap. Ipinakita nga pag-aral ang mga ugnayan sa pagitangang mataas na pagkonsumo ng pulang karne, lalo na ang mga pinroseso at kumbensyonal na pinalaking karne, at nabawasan ang kalidad ng semilya. Ang mga mekanismo ay malamang na kinabibilangan ng mga hormon at antibiotik sa karne, ang nagpapalap na omega-6 fatty acid, at ang ma-advanced glycation sa mga produktong niliha kapag ang karne ay niluto sa mataas na temperatura. Kung kumakain kang pulang karne, pumili nga mapakukunang ngang organiko na pinapakain ng damo kung possible. Kainin ito ng katamtaman sa halip na gawin itong sentrong bawat pagkain at balansehin itong maraming gulay at iba pang buong pagkain. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang dapat mong kainin sa halip. Tumutok sa mga matatabang isda tulad ng salmon, sardinas, at mackerel na nagbibigay ng omega-3 fatty acid na nagbabawas ng pamamaga at sumusuporta sa kalusugan ng sperm membrane. Kumain ng maraming makukulay na gulay at prutas na nagbibigay ng mga antioksidan na nagpoprotekta sa semilya mula sa pinsala sa oxidative. Isama ang mga mani, lalo na ang mga walnut, Brazil nut, at almond, na nagbibigay ng mga mineral at malusog na taba na mahalaga para sa produksyong ng hormon. Kumain ng maraming madahong gulay, na nagbibigay ng folate,
isang B bitamina na mahalaga para sa sintesis ng DNA at pag-unlad ng semilya. Isama ang mga pagkain mayaman sa zinc tulad ng mga talaba, butong kalabasa, at kasoy. Ang zinc ay ganap na mahalaga para sa produksyon ng testosterone at kalusugan ng semilya. Kumain ng mga pagkain mayaman sa selenium tulad ng mga Brazil nut na nagpoprotekta sa semilya mula sa pinsala sa oxidative. Isama ang malusok na taba mula sa mga mapagkukunan tulad ng avocado, langis ng oliba, at langis ng niyog. Kailangan ng iyong katawan ng taba upang makagawa ng mga hormona. Pumili ng organikong ani kung posible, lalo na para sa mga item na may mataas na pestisidyo. Pumili ng produktong hayop na organiko na pinapakai ng damo kapag kumakain ka ng karna at gatas. Manatiling mahusay na hydrated na may malinis na na-filter na tubig. Iwasan ang mga plastik na bote at uminom mula sa mga lalayan na salamin o hindi kinakalawang na asero. Hayaan ninyong banggitin ko rin ang ilang mga suplemento na makakatulong na maprotektahan at mapabuti ang kalidad ng semilya. Ang coenzyme Q10 ay ipinakita sa mga pag-aral na nagpapabuti sa bilangang semilya, paggalaw, at morpolohiya. Ito ay isang malakas na antioksidan na nagpoprotekta sa semilya mula sa pinsala sa oxidative. Ang bitamina C ay mahalaga para sa pagprotekta sa DNA ang semilya at pagbabawas ang oxidative stress. Ang bitamina E ay gumagana ng synergistically sa bitamina C upang maprotektahan ang mga lamat ng semilya. Ang zinc ay mahalaga para sa produksyon ng testosterone at pag-unlad ng semilya. Pinoprotektahan ng selenium laban sa pinsala sa oxidative at sumusuporta sa malusok na pakbo ng semilya. Ang folate ay kinakailangan para sa sintesis ng DNA at malusok na pag-unlad ng semilya. Binabawasan ng mga omega-3 fatty acid ang pamamaga at sumusuporta sa kalusugan ng sperm membrane. Ang isang acetylcysteine ay isang malakas na antioksidan na ipinakita na nagpapabuti sa kalidad ng semilya. Ngayon, hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang plano ng pakilos. Simula ngayon, tanggalin o lubos na bawasan ang mga processed meat mula sa iyong dieta. Kung regular kang kumakain ng bacon, hotdog, deli meat, o longganisa, itigil mo na. Mahanap ngang mas malusok na mapagkukunan ng protina. Lubos na bawasan ang iyong paggamit ng asukal, lalo na mula sa mga inuming pinatamis ng asukal. Kung regular kang umiinom ng soda, energy drink, o matamis na inuming kape, tanggalin mo na sila ng tuluyan. Bawasan ang mga produktong toyo, lalo na ang mga pinrosesong soy protein isolate. Kung araw-araw kang uminom ng gatas ng toyo o kumakain ng pamalit ng karne na nakabatay sa toyo, lumipat sa ibang nga pagpipilian. Pumiling organikong ani kung posible, lalo na para sa mga item na may mataas na pestisidyo. Kung hindi mo kayang bumili ng lahat ng organiko, tumuan sa Dirty Dozen at bilhin ang mga iyon na organiko habang pumipili ng kumbensyonal para sa Clean 15. Tanggalin ng tuluyan ang mga trans fat sa pamamagitan ng pag-iwas sa anumang mga pagkain na may bahagyang hydrogenated na mga langis sa label ng sangkap. Bawasan ang iyong paggamit ng mga plastik na lalayan na pagkain at packaging. Lumipat sa salamin o hindi kinakalawang na asero para sa pag-imba ng pagkain at huwag kailanman mag-microwave ng pagkain sa plastik. Kung umiinom kang alkohol, limitahan ito sa isang inumin bawat araw na maksimum at isaalang-alang ang pagkakaroon ng ilang nga araw na walang alkohol bawat linggo. Kapag kumakain ka ng karne at gatas,
Pumili ngang mamapakukunan ng organiko na pinapakain ng damo kung possible. At balansehin ang iyong pagkonsumo ng karne ngang maraming gulay at buong pagkaing halaman. Seryosohin ninyo ito, gagino. Ang inyong pagkamayabong at kalusugan sa reproduksyon ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga anak. Sila ay mga tagapagpahiwating iyong pangkalahatang kalusugan. Ang parehong mga kadahilanan na nakakasira sa semilya ay nakakasira din sa iyong cardiovascular system, iyong hormonal health, iyong metabolic function, at iyong kahabaan ng buhay. Sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong dieta at pag-alis ng mapakain ito na pumapatay ng semilya, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong pagkamayabong. Ino-optimize mo ang iyong maantas ng testosterone, pinapabuti ang iyong erectile function, pinapahusay ang iyong enerhiya at sigla, at binabawasan ang iyong panganib sa mga seryosong talamak na sakit. Kung nahanap ninyo na mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button at ibahagi ang video na ito sa sinumang kailangang marinig ito. Maraming salamat sa panonood. Ako si Dr. Rowena Bautista, at tandaan, ang iyong dieta ay maring magtayo sa iyo o magwasak sa iyo. Bawat pagkain ay isang pagpipilian. Pumili ng gapakain na sumusuporta sa iyong kalusugan, sigla, at paganang reproduksyon. Magpapasalamat sa iyo ang iyong sarili sa hinaharap.